Yun din ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy at sa lahat ng mga kaanib niya dalhin sa korte. Si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo. Ano ang nangyari? Naglaho na naman. Di daw umano siya magpapahuling buhay. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay. Hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Nanindigan ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ito ang pahayag din ni DILG Secretary Abalos. Sa isang panayam kay Pastor Kibuloy ay sinabi niya mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ang paraan ng pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy, kinundi na ni VP Sara. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga bago lang na nagsubaybay o napadaan sa ating channel, live streaming, ating inaniyahan na lalo na sa mga taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa mga bago ka lang, at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari kayong magkasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o membership sa ating channel mga kapatid. Dahil sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na di daw siya magpapahuli ng buhay, yun ang dahilan kung bakit daming PNP at sinigurado nila ang seguridad nila sa pag-serve sa warrant of arrest dahil nauna nang sinabi na may private army si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon kay dating Presidente Tatay Digong ninyo, sabi niya na overkill ang pag-serve ng warrant of arrest dahil dami umanong mga pulis. At kinundina niya ito dahil paano daw umano madipinsa yung saligang batas kung may violation sa human rights. Ang mga eksenang yan, kinundina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC. Tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang place of worship. Tanong ngayon ni Duterte, ang overkill ba na ito ang magiging trademark ng administrasyon ngayon sa mga individual na hindi pa naman napatutunayang guilty? Dagdag pa ni Duterte, magiging pareho ba ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila? Paano raw masisiguro ng pamahalaan na mapapangalagaan nito ang saligang batas kung nilalabag naman daw ang mga karapatang pantao? Nagulat ako nang narinig ko itong violation of human rights galing kay Tatay Digong ninyo. No? At kinundina din ni VP Sara ang paraan ng pagsilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ng kaniyang abogado, hindi daw nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Ano sa palagay ninyo? Maniniwala ba kayo sa sinang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy? May naunang pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pamamaraan ng PNP sa pag-serve
ng warrant of arrest. Mag-implementa ng mga arrest warrants, search warrants. Let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kanang trauma sa ingon ana kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest. Wala ta kibaluon sa epekto ana sa ilahang pagdako. O yun, di daw umano natin alam kung ano ang epekto sa mga bata sa trauma nila, lalo na sila mismo ang nagiging kaharap sa PNP SAF na nagsilbi sa mga warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, bakit hinarang pati mga bata pinapayagan at ginagamit na magiging shield mismo sa kanilang founder? Kung ang trauma ng mga miyembro ang pag-uusapan, how about yung trauma sa mga nagreklamong mga miyembro kay Pastor Apollo Kibuloy? Meron yung isang pahayag sa kaanim na na-interview bukas sa ating iparinig, na sabi niya, walang utang na loob daw si Pangulong Bongbong Marcos dahil walang ni isa media network ang nagpakilala niya sa panahon ng eleksyon maliban lang sa SMNI. At dahil walang utang na loob daw umano, ginanon sila. Ibig ba sabihin, tulad sa utang na loob lang ang dahilan na kung sakaling may kinasasangkutan na kaso, lalo na kasong kriminal, di gagana dahil sa utang na loob? Nakasanayan na ba nila na tulad sa panahon ng Administrasyong Duterte na inaamin ni Pastor Apollo Kibuloy na yung mga kaso niya noon pa man ay nilalakad daw ni Tatay Digong ninyo? Ayon sa PNP, ito ang kanilang paliwanag kung bakit ganon karami na mga PNP ang nagsilbi sa warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Kita naman po natin sa mga lumabas po ng video kung paano po winaterkanon yung mga kapulisan po natin na supposedly ay magi-implement po ng warrant of arrest dyan po sa KOJC compound, and yet nakita nyo rin po kung paano naging makalma at kalmado po yung ating mga pulis, hindi po sila gumante at naging mahimnahon po sila dahil yun naman po ang kabilin-bilinan ng ground commander to exercise maximum tolerance. Hinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay hindi po sila gumalaw po doon, hindi po sila gumanti at hindi po nanakit. At yun po yung pakiusap po natin, sir. I want to take this opportunity na manawagan po doon po sa mga supporters and followers po ni Pastor Kibuloy na sana po ay respetuhin po natin yung legal process. Nandun po yung ating mga kapulisan. Kung mapapansin niyo po ay this is bigger than the usual po na pag nag-i-implement po tayo ng warrant of arrest, dahil we have to also recognize yung high profile status po at nature po ng ating subject. At paalala din po natin, hindi lamang po isang tao yung ating hinahanap dito. May 5 pa po tayong akusado na hinahanap dito. At yung ating pong desisyon ng leadership po to deploy appropriate na number of personnel is anchored on the fact that these are anticipated and there will be some resistance and tension. That's why yung presence po ng maraming police po natin doon, particularly yung CBM contingent po natin, is to really maintain order at of course prevent any unforeseen incidents. Nakakalungkot po na doon po sa area po ng Glory Mountain ay may mga bata pa pong talagang pinangharang doon sa ating mga tauhan. Sana nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin, tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak. At kung nakikita nyo po dun sa video, ang talagang mga pinangharang ay mga bata na one way or another nasaktan. But awa po ng Diyos ay wala naman pong major injuries tayong naitala.
At meron po tayong na-invite sa police station na 6 na nakalalakihan. At for your information also, inatak din po yung ating mga kapulisan doon. May 17 bolos po tayong na-recover doon na talagang sinaktan yung ating mga kapulisan pero hindi gumante. Meron pa po tayong na-recover na isang marble gun na kung yan po ay pinaputok sa ating mga kapulis, this would somehow sustain yung major injuries. Pag tumama po yon sa mata o sa katawan po ay this will cause some major injuries. At in spite of that, ay hindi pa rin po gumanti yung ating mga kapulisan dahil yun po talaga yung bilin, maximum tolerance po tayo. Doon po sir sa mga nandoon sa KOJC compound, particularly yung nag-water cannon, ay hindi na po natin na wala na pong planong magsampa ng kaso ang PNP. Kausap po natin yung Police Regional Office 11. But doon po sa nangyaring insidente po, doon po sa Glory Mountain kung saan may mga talagang attempt na atakihin po yung mga pulis po natin. So may 6 po tayong dinala sa station pero kinuhanan lang po natin ng ilang detalye pero nirelease din po natin. Pero we intend to file through regular filing po for obstruction of justice po. Recognizing the high profile status po ni Pastor Kibuloy at itong mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanyang mga followers ay minakapat po ng PNP yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga staff po to make sure po na may maintain po natin yung peace and order during the implementation po ng warrants of arrest at wala pong mangyari any untoward incident. At nakita nyo naman po sir, wala naman talagang major incident. Yung presence lang natin doon ay to really maintain peace and security during the implementation po ng warrant of arrest. Huwag po nating kalimutan sir na hindi lang si Pastor Kibuloy ang hinahanap natin. Katulad ng sinabi ko, may 5 pa po tayong akusado na hinahanap na ang mabibigat po yung kaso ng mga ito, sexual assault, sexual abuse at qualified trafficking. Mabibigat na kaso po. Ang isa pa nga po dyan ay non-bailable. At wag din po nating kalimutan na ang hinahabol po natin dito ay considered na po na mga fugitives from justice po. So again, gusto uli natin kuhanin itong pagkakataon na ito upang manawagan kay Pastor Kibuloy at iba pa pong akusado na sumuko na po kayo. Harapin niyo po yung mga kasong isinampa po sa inyo po at yun po yung proper venue, hindi po dito, hindi po sa pagpapahayag sa iba't ibang forum. Ang proper venue po to ventilate your respective defense po ay nasa korte po. Bibigyan po kayo ng pagkakataon ng korte na magpresenta po ng mga ebidensya to disprove kung ano man po itong mga allegations na isinampa para maiwasan na po itong mga tensyon na nangyayari at nakikita po natin. Okay, so yun ang pahayag ng PNP. At ayon din ni Senate President Sis Escudero na patuloy ang hearing. Pero kung maaresto na si Pastor Apollo Kibuloy sa PNP, saka umano dalhin sa Senado para sa Senate inquiry. Ito. Nagpapatuloy yun sa aking pagkakaalam. Naantala lamang naman dahil nga hindi pa malocate yung si Pastor Apollo Kibuloy na sinabina na ng komite. Subalit, kung titimbangin ang arrest warrant na inisyo ng Korte at sabina na inisyo ng Senado, malayong mas matimbang ang arrest warrant na inisyo ng Husgado at Korte. So marahil unang may implement yon kung sakasakali. At matapos niyan, doon na lang magre-request, kung ma-implement na yung warrant of arrest galing sa Korte, doon na lamang siguro magre-request si Senator Risa o ang Senado na dalhin dito si Pastor Kibuloy para mag-attend ng pagdinig. Priority pa rin yung criminal case palagi. So, nauna nang nagpahayag ng pagkundina si dating Presidente Rodrigo Duterte sa pangyayari na pamaraan umano ng pagpasok ng PNP at pag-serve at pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy. At nabanggit pa nito yung human rights. Ang mga eksenang yan, kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC.
tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang place of worship. Tanong ngayon ni Duterte, ang overkill ba na ito ang magiging trademark ng administrasyon ngayon sa mga individual na hindi pa naman napatutunayang guilty? Dagdag pa ni Duterte, magiging pareho ba ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila? Paano raw masisiguro ng pamahalaan na mapapangalagaan nito ang saligang batas kung nilalabag naman daw ang mga karapatang pantao? Okay, so kaya nga nagulat ako na binanggit sa kanyang opisyal na pahayag ang karapatang pangtao, di ba? Numero unong kinakalaban niyang human rights noon. Pag si Duterte, human rights. Pag yung mga suspected na drug users, EJK. Okay, pakinggan natin ang komento ni Attorney Claire Castro kaugnay sa pagkundina nila ni Duterte sa pamamaraan ng pag-serve sa mga warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Kinokondena, Attorney Claire, Ang alin? yung use of excessive and unnecessary force. Yan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Yung mga police officers yan sa Davao City. Kasi Attorney Claire, ang sinasabi yung incident ay nangyari mismo doon po mga kayubi sa place of worship ng nina Pastor Jesus Christ or Kingdom of Jesus Christ at sa school premises na sabi ni dating Pangulong Duterte is absolutely, Attorney Claire, unacceptable. Oh. Oo. Talaga? Ganun ba, Attorney, kapag ikaw ay magsaserve ng warrant of arrest, may nakasaad ba doon kung ito'y So, sa... kailan excessive o hindi? Oo, at kung ito'y simbahan o tipo ng dako ng Panginoon, ay bawal ba? Kung doon nagtatago eh. Oo, yun nga. Diba? Oo. Hindi, sa akin na partner ganito. Mga kayubi, ito ay statement ni dating Pangulo. Pero never siyang nagpapakita. Ang dami tuloy nag-iisip, nasaan ang dating Pangulo? Di ba meron dati nasaan ang Pangulo? At napansin nyo ba mga kapatid, nang naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte, napansin nyo ba ang liig na bahagi? May makita ninyo na parang nilaslas ang liig na bahagi. Tingnan nyo. Ibalik ninyo yung sa liig na bahagi. Ano kayang nangyari? No? At bakit di din tinanong ng mga media, kumusta na siya? Ano nangyari? Operasyon ba yon sa ospital? Ano nangyari sa kanyang liig? Walang nagtanong tungkol diyan. Okay, tuloy muna natin. Oo. Nasaan ang dating Pangulo? Parang pelikula yun, Attorney Claire. Diba? Oo. Kasi normally ito, diba? Papa-press con siya, papakita siya, pero ngayon, lately puro siya pa-statement lang. Oo. Baka ayaw mo nang humarap, Attorney Claire, ng Pangulo. Makita ng kanyang mga mga supporters. Kaya pa-statement lang muna siya. Tatanong natin ito, naman to, curiosity lang. Oo. Nandito pa ba? Yun din ang mo. Pero tanong mo. Ito partner Haka-haka. Okay. Alam mo naman, sinasabi nila, di umano. Hindi ko sinasabi totoo to. Na may ilalabas na warrant of arrest from the ICC. Di umano. Pero syempre, dinideny naman to ni Pangulong, ni BBM, na hindi sila makikipag-coordinate with the ICC and everything, di ba? Pero, nalalapit na kasi yung July. Oo nga, ilang buwan na lang din, Isang halos June na, ilang araw na lang, linggo. Tapos, di ba, ang sabi nga nila, ang sabi nung iba, especially nung
ano nila yun? PRO ba nila? Parang handler, political PR, handler, ano parang nila? PR Oo. nila. Mm-mm. Si Tikia ba yun? Mhm. Tikia ba yan? Mhm. Yung babae. Babae. Nung nagpadala ng 2 batalyon na PNP SAF, Mhm. ang sabi ni Madam Tikia is for Pangulong Duterte, dating Pangulo. Duterte. Oo. Yun. 2 batalyon na SAF, no? Sabi, yun ay intended kay dating Presidente Rodrigo Duterte at iniugnay nila sa posibleng warrant of arrest ng ICC. Kailan nauna si Nauna yung kay Buloy Kay Pastor. diba? Oo. So, kaya ba hindi nagpapakita? Because they felt Mhm. na Pakiramdam. oo. itong batalyon na to, para sa kanila. Ah. Kaya I'm just wondering kasi lately lagi siyang nasa maiso. Mm-mm. Kumbaga, Sunod-sunod din, no? Yung kanilang mga ginagawang pagtitipon, Attorney Claire, hindi ba? Oo. Okay. So, ito yung sa akin, partner. Mm-mm. Tama bang si dating Pangulong Duterte ang magsalita tungkol dito sa di umanong overkill? Oo nga. Sandali muna, no? Una, acknowledge ko muna ang mga nagko-comment bago ituloy ito si Attorney Claire Castro sa kanyang komento. Ang una, sabi ni Lapay TV, exactly, sa maniniwala kayo sa hindi, kung hindi ito mapigilan, paulit-ulit ang pangyayaring martial law noon. Bro, huwag one-sided, very obvious na Naku, alam mo, Lapay TV, patong-patong ang kaso at warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. At very high profile si Pastor Apollo Kibuloy na maraming mga matalik na kaibigan at matalik na kaibigang mga Duterte. Kaya nga, epicenter ni Apollo Kibuloy, Davao City. Sabi niya, Lapay TV, anyari sa simbahang Katoliko, hayaan lang ba natin ang pambababoy ng administrasyon na ito? Una, di yan mangyayari sa simbahang Katoliko. Bakit? Wala namang paring may kaso ngayon at nagiging wanted maliban lang kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy kasi, panahon pa ito sa administrasyong Duterte. Ang problema lang sa panahon ng administrasyong Duterte, anong nangyari? Ang naturang kaso ay na-dismiss sa Fiscal's Office. May kapangyarihan ang Fiskalya kasi na ibasura ang kaso. Pero ang mga biktima sa pamamagitan ng kanilang abogado, ano nangyari? Kanilang idinodolog ito sa Department of Justice para ma-review kung meron ba talagang bigat ang reklamo. Dahil nasa panahon pang administrasyong Duterte, ano nangyari? Di po ba, 4 na taon pinakatulog ang naturang mga kaso. O ngayon, di yan malaman kung walang Senate investigation. Pagdating sa Senate investigation, ano nangyari? Ito ang naglabas ng pahayag kahit si Vice President Sara Duterte na isa umano yung trial by publicity ang kinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. At yon ang panawagan nila kahit pa sa sino mang mga kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy na dalhin yan sa korte. Yun din ang panawagan ni Senador Robin Padilla, dalhin sa korte. Yun din ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy at sa lahat ng mga kaanib niya, dalhin sa korte. Ang akala siguro niya, pag madala sa korte, katulad pa sa
nakalipas na administrasyon. Okay, ito ang panawagan ni Kibuloy. Si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman naitago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses at wala kang karapatan siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado, make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang pa ring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka. Sabi nila, pag di mapigilan umano ito, delikadong paulit-ulit ang martial law. Tandaan ninyo, wala pang Kibuloy, wala pang warrant of arrest si Kibuloy noon. Si Duterte nagpatupad din ng martial law. Di ba? Baka nakalimutan ninyo yan. Na ang iniidulo ninyo na si Duterte nagpatupad din ng martial law. At, okay, yun ang panawagan. Balikan natin yung panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy. Dalhin sa korte. Kaya nadala sa korte. Batay sa pag-review ng Department of Justice, nakita ang probable cause. Kaya inutusan ang Fiscal's Office na isampa ang kaso doon sa korte. At dahil ang epicenter ni Pastor Apollo Kibuloy ay nasa Davao City, yon ang dahilan kung bakit inilipat sa Quezon City at ang ibang mga kaso. Ngayon, sa panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy na ano daw? Si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. O yun, dumiretso sa korte. Ngayon, nadiretso sa korte din dahil nakasampa ang naturang mga kaso. Ano ang nangyari? Naglaho na naman. Di daw umano siya magpapahuling buhay. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay. Hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Tatayo ako para sa mga ilipit. Kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamatay. Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyan sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Iyan ang endgame ng playbook na ito at hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Okay, napakasimple. Hindi daw umano siya nagtatago at yon din ang sabi ng kaniyang abogado. Di naman nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang tanong, asan na nga siya? Bakit ginamit niyang human shield yung mga miyembro nila at sa ilang bahagi may mga bata pa? Di ba? Asan na ba si Pastor Apollo Kibuloy kung talagang di siya nagtatago? Balik muna natin dahil nabasa ko kasi ito. Balik muna natin
Ito, nabasa ko, comment. Ito ang pahayag, no? Asan ba yun? Nawala. Kanina. Nabasa ko yun kay Lapay TV na sabi niya, tingnan ang pangyayari kay Bantag, kay TVs, at ngayon kay Kibuloy. Di ba obvious iisa ang pattern? Lapay TV, yung mga binanggit mo, pawang may mga kaso yung kriminal. At pawang nagtatago sila. Bakit kung wala silang kasalanan? Bakit di nila harapin ang korte? Di ba sila naniniwala sa justice system sa ating bansa? Si Bantag, wanted sa kasong pagpatay. Siya ang itinuturong utak sa pagpatay kay Kaper Silapid. Di ba? O kaya, kung naniniwala siya sa justice system, bakit nagtatago siya ngayon? Natural na lamang yung tinutukoy nyo, hinahanap sila dahil sa mga kasong krimen. Si TVs, siya ang itinuturo na utak sa pagpatay kay Digamo. Kung wala siyang kasalanan, bakit nagtatago siya? Tulad ni Pastor Apollo Kibuloy na sinabing, napakasimple lang umano ang mga kasong ito. Okay? So, may meeting kami. Kaya pasok na tayo sa punto por punto. Abangan natin ang binanggit ni Lapay TV na mga taong wanted. Totoo naman, malapit yun kay although si TV's supporter nag-support yan kay Manny Pacquiao noon, hindi sa side ni Duterte. Pero si Bantag, choice yan ni Duterte, no? Dahil naalala ko yung interview, sabi ni Duterte, gusto ko si Bantag magtatapo ng granada. Pero siya kasi ang itinuturo na utak sa pagpatay ni Kaperse. May warrant of arrest siya. Totoo naman na mananatiling inosente ang akusado hanggang siya'y mapatunayan na may kasalanan sa korte beyond reasonable doubt. Pero alam naman ng karamihan na ang pagtatago sa batas ay tulad sa pag-angkin ng kasalanan. Okay. So, tutukan natin ito mga kapatid. Mahuli kaya nila si Pastor Apollo Kibuloy? Dapat pag-aralang mabuti ito sa PNP. Natanggap ng PNP na nasa Davao ra si Pastor Apollo Kibuloy. Pero nakita na yung mga kaanib mismo ginagamit na human shield pangharang para sa pag-serve ng mga warrant of arrest nito. Okay, so sa pagkakataong ito, papasok muna tayo sa punto por punto mga kapatid. No? Patuloy ang ating pagtalakay at pagtutok sa mga pangyayaring ito. Maniniwala ba kayo? Comment down below. Maniniwala ba kayo na dahil sa pagtugis ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kasama, ito'y hahantong sa martial law? Maniwala kayo? Comment down below. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.